So if we look at the data, no, ages 3 to 4-year-old children, kasi ito yung bago mag-kinder at grade 5, yung may access is 21% lang. Ibig sabihin, almost 80% of Filipino children, wala. 8 sa bawat 10 batang Pilipino o 80% sa kanila ang hindi nakaranas sa early childhood education o nakapag-aral sa preschool. Bago pa man sila makapasok sa kindergarten, marami sa kanila ay naiwan na, ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Paliwanag ni Dr. Carol Mark Yee, Executive Director ng EDCOM-2, hindi pantay ang access sa early childhood education sa bansa. Mas ramdam ang kakulangan nito sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Sa pag-aaral namin, more than 5,000 barangays, wala pa ring daycare centers. And problema yan kasi ang ibig sabihin yan, yung access to early childhood education talagang masyadong uneven at karamihan yung mga mahihirap na mga barangay at munisipyo yung walang ganitong programa. Binigyang diin din ni Dr. Yee na malinaw na ipinakikita ng mga datos na kung maaga ang simula ng pagkatuto ng isang bata, mas maganda ang magiging kinabukasan nito. Ang bata na may access sa early childhood education, mas mataas ang likelihood na makapagtapos hanggang college at yung income nila mas mataas. Ito yung best investment that assures us that as long as children receive quality early childhood care in the first years of life, talagang yung mga iba't ibang problema na naharap natin ngayon sa konteksto ng learning crisis, masasolusyonan. Kaugnay nito, ikinatuwa nila ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12199 o mas kilala bilang Early Childhood Care and Development System Act. Ayon sa EDCOM-2, ang bagong batas ay nagbibigay ng mas matibay na suporta sa mga batang edad 0 hanggang 8 taon na siyang pinakakritikal sa paghubog sa kanilang isipan, katawan at pagkatao. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng plantilla position at fixed salary para sa mga child development teacher at child development worker. Mas malinaw na rin ngayon ang responsibilidad ng mga local government unit o LGU sa pagpapatupad ng early childhood care and development programs. Dahil obligado na ang mga LGU na magpatayo ng child development o daycare centers sa bawat barangay at maglaan ng sapat na pondo para rito. Ang maagang edukasyon ay hindi luho sapagkat ito'y karapatan ng bawat batang Pilipino. Kaya ayon sa EDCOM-2, panahon na para tiyaking walang batang maiiwan sa pagkatuto. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.